Napakunot ang noon ni Greta nang may makita siyang isang maganda at mamahaling kotse na pumarada sa mansyon ni na Mrs. and Mr. Kit Joaquin. Mabilis niyang nilapitan ng kotse at nagtanong, "Ano ho ang atin?" Magalang na tanong ni Greta sa driver ng kotse na yon. Ibinaba ni Bianca ang bintana ng kotse kung kaya't napalingon si Greta sa dalaga. "Ako si Dr. Miracle Mendez. Nais ko sanang makausap si Mr. Kit Joaquin Anderson. Nariyan ba siya sa loob?" Tanong ni Bianca habang nakangiti sa dalaga. Kumunot ang noon ni Greta. Dr. Miracle Mendez? Sobrang pamilyar ng pangalan. Ilang segundo rin siyang natulala at nag-isip. Parang narinig na niyang pangalang yun. Alam na niya. Kalat na kalat sa social media ang pangalang Dr. Miracle Mendez. Pinaghihinalaan din ng mga tao sa mundong kamay nilaan na ito, sikat na doktor sa buong mundo na si Dr. Miracle. "Ikaw ba si Dr. Miracle?" Namamanghang tanong ni Greta sa dalaga. Tumango naman si Bianca saka ngumiti ulit ng matamis. "Yap, ako nga si Dr. Miracle. May appointment kasi ako sa kanya. Nariyan ba siya?" Tanong ni Bianca kung kaya't napatango ng mabilis si Greta. Opo, nariyan nga po siya sa loob. Pasok po kayo, Dr. Miracle." Sobrang saya at excitement ang nararamdaman ni Greta dahil nakita niya na sa personal ang isang sikat na doktor. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari at hindi na nakapag-isipan ng matino. Nang makapasok si Bianca at Marigold ay dali-dali siyang kumatok sa kanyang amo upang sabihin ang magandang balita. Nang marinig naman ang ilang katok sa pintuan ay kaagad na pinapasok ni Joaquin ang nasa labas. "Pasok!" Walang lingon-lingong wika ni Kit Joaquin habang pumipirma ng tambak-tambak na papeles sa kanyang mesa. "Mr. Anderson, may naghahanap po sa inyo." Magalang ngunit natatakot na sambit ni Greta sa lalaki. Sa katunayan, mailap si Greta sa among lalaki dahil nakakatakot tong kausapin, lalo na tingnan ng matalim itong mga mata. Kahit nagwapo to sa paningin niya, nangingibabaw pa rin ang kanyang pagkatakot at iniiwasan niyang magalit ang amo niya sa kanya. Sobrang laki nga ng paghanga niya sa ate Zenaya niya dahil natitiis nitong nakakatakot na ugali ng asawa. "Sinong bisita yan?" Kunot nung tanong ni Joaquin sa kasambahay nila. Si Dr. Miracle po. Hinahanap kayo?" Kinakabahang sagot ni Greta sa amo. Nahintong pagpirma ni Joaquin sa papel at marasa tinignan ng kasambahay. Bigla namang napaiwas si Greta sa tingin ng amo. "Ulitin mo ngang sinabi mo." Malamig na utos ni Joaquin. Si Dr. Miracle daw po. Gusto raw kayong makausap." Mahinang sagot ni Greta. Sapat nang marinig ng malinaw ni Joaquin. Kumunot ang noo ni Joaquin at biglang tumigil ang kanyang paligid. Miracle? Dr. Miracle? Tila ba pamilyar ang pangalang iyon. Bigla niyang naalala ang panaginip niya noong isang araw. Tinatawag niyang pangalang Miracle habang masayang nakangiti. Isang babaeng hindi naman niya nakikita ang muka. Ang pangalang Miracle din ang nakaukit sa singsing na binili niya noon at hindi man lang niya maalala. Hindi kayang Miracle na bumisita sa kanya't Miracle na nakalimutan niya ay iisa? Kinagat ni Joaquin ang labit pinipigilan ang nararamdaman. Hindi niya matukoy kung anong emosyon niya. Lungkot, galit, inis at kasiyahan. Shit, bulong niya sa sarili. Gusto niyang lumabas para makita ang mukha ni Miracle. Sobrang naku-curious siya. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Ilang segundo rin siyang nag-isip na mapagpasyahan niya na magsalita. "Papasukin mo siya sa office ko ngayon din." Mabilis namang sumunod si Greta sa kananakbong pumunta sa sala. Doon ay nakita niyang dalawang dalagang iginagalang tingin sa mansyon. Nang makalapit si Greta ay kaagad na humarap to kay Dr. Miracle. "Dr. Miracle, pwede na raw ho kayong pumasok sa office." Pwede ba ako magtanong?" Tanong ni Greta sa dalaga kung kaya't napatango ng matamis si Bianca. Feel na feel nitong pangalang Dr. Miracle para siyang sinasamba ng lahat at sobrang natutuwa siya sa nangyayari. "Ano yon?" Hinawakan ni Greta ang kamay ni Bianca at nangihiyang tumingin sa dalaga. "Kaya po kayo nandito dahil gagamitin niyo pong mga paa ng amo ko?" Tanong ni Greta. Kanina pa niya gustong tanungin yon. Kahit na nakakatakot ang kanyang among lalaki, gusto niya pa rin gumaling ito dahil alam niyang mahirap ang mag-alaga ng may sakit
lalo na't hindi pa makalakad. Iniisip niya lang ang kanyang ate Zenaya. Alam niya kung gaano to nahihirapan at hindi naman deserve ng ate Zenaya niya na habang buhay na lang na mag-aalaga ng isang baldadong lalaki. Sobrang naawa siya sa ate niya. Yes, gagamutin ko ang amo mo. Bigla namang nabuhayan si Greta nang marinig ang sinabi ni Dr. Miracle. Napatalon-talon pa ito sa tuwa. Talaga ho, malaking balita ito sa pamilyang Anderson, pati na kay ate Zenaya. Nawalang ngiti ni Bianca na marinig ang pangalan ng asawa ni Kit Joaquin. Umasim ang mukha niya kung kaya't siniko siya ni Marigold. Mabilis niyang kinalmang sarili at iniba ang ekspresyon. Bumalik ang mga ngiti niya sa labi. Nasaan nga palang asawa ng amo mo? Nandito ba siya? Tanong ni Marigold kaya napalingon naman si Greta sa isang babaeng katabi ni Dr. Miracle. Nahalata naman ni Bianca ang pagkalito ni Greta kung kaya't nagsalita ito. Assistant ko siya. Kaya kasama ko siya dito. Napatango-tango si Greta saka sumagot. Si Ate Zenaya po'y nasa airport ngayon. Hinatid ang kanyang kaibigan na si Miss Dahlia C. Napataas ng kilay si Bianca. Tama nga si Marigold, hindi basta-bastang kalaban ang kapatid nitong si Zenaya. Ngunit wala pa ring tatalo kay Dr. Miracle. Mas sikat pa rin ito kaysa kay Dahlia C. At siya ang nag-iisang Dr. Miracle na ngayon. Nang makapasok sila sa office ni Kit Joaquin ay kagad niya nakitang pinakamamahal niyang lalaki sa tanang buhay niya. Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata. Sobrang miss na niya si Bianca. Ang kababata niya, kung hindi lang sana sila nag-away noon, ay baka hindi nangyari ang aksidente. Ngunit malaki ang pasasalamat niya sa aksidenteng yon dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na mapalapit sa binata. Siya na ngayon si Dr. Miracle, ang first love ni Joaquin. Kit! Sigaw ni Bianca at kagad na niyakap ang binata. Napaatras naman si Joaquin at pilit na nilalayo ang sarili sa dalaga. What the fuck? Sino ka? Iritan tanong ni Joaquin sa dalagang umiiyak sa harapan nito. Hindi mo ba ako naalala? Ako to. Si Miracle, ang babaeng pinakamamahal mo. Hagulhol ni Bianca at napayakap ng mahigpit sa lalaki. Napangisi naman siya na maramdamang hindi na pinipigilan siya ni Joaquin sa pagyakap. Tila ba nawalan to ng lakas upang itulak siya. Humigpit ang yakap niya sa binata sa kahinawakan ng mukha nito. Matagal na kitang hinahanap, Joaquin. Matagal na ako naghihintay sa'yo. Nandito ka lang pala sa Pilipinas. Bakit mo ko iniwan sa US? Hindi ba't magpapakasal tayo? Bakit sa ibang babae ka naman ikinasal? Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, Joaquin. Mas gugustuhin ko na lang na mamatay kaysa makita ka na sa piling ng iba. Ilang oras nang nakalipas na mag-grocery si Zenaya sa mall matapos ng ihatid sa airport ang kanyang kaibigang si Dahlia at Rose ikagad siyang dumiretso sa mall upang bumili ng mga sangkap na kakailanganin niya sa pagluluto ng dinner nila ng kanyang asawa. Sumama na si Rose sa US dahil may pinaasikaso siya sa dalaga at may pinakuha na ring mga importanteng papeles sa condo unit niya. Napangiti siya nang maalala si Joaquin. Hindi talaga siya makapaniwala nang sa wakas ay kinasal na silang dalawa. Asawa na niya ang first love niya at mahal na mahal pa niya higit pa sa buhay niya. Mas lalong ngumiti si Zenaya na makitang singsing na suot-suot niya. Sobrang kinikilig siya sa tuwing nakikita ito. Nawala ang pagdidaydream niya. Nang biglang may tumawag sa kanya. It was Dahlia, kaya napakunot siya ng noo. Hello, sagot niya sa kaibigan. Zenaya, did you see the news? Ikaw ang topic sa lahat ng communication platform. May nakiklaim na ito raw si Dr. Miracle. Nakita mo ba? Tanong ni Dahlia. Yep, and so? Natatawang tanong niya sa kaibigan. Anong and so? May gustong kunin ng spotlight mo, hindi mo ba exposed to? She's stealing your identity as Dr. Miracle. Nakakahiya siya. Galit na saad ni Dahlia. Mas baling hindi mo na umuwi dito sa US. Tanginang babaeng yun. Ninakaw ang pagkakakilanlan mo. Sumikat lang. Kung wala kang gagawin para ma-expose siya, akong gagawa. Dagdag pa ni Dahlia. Nasa US na kayo ni Rose? Tanong niya tinibang topic. Yeah, kanina pa. Pagkabukas ko ng phone ay pangalan mo kagad ang nakita ko. Kaya binasa ko kagad ang sumisikat na article na yon. Nasaan ka ba? Tanong ni Dahlia sa kanya talatang inis sa boses nito. Nasa mall, bumibili ng groceries. Wait, balik nga tayo doon sa kaninang topic.
Iniiba mo na naman ang pinag-uusapan natin. Gustong matawa ni Sinaya, ngunit pinigilan niya lang baka kasi mas dumagdag pa ang inis ng dalaga sa kanya. How come you are so calm? Nabasa mo na bang article na yon? Tanong ni Dahlia sa kabilang linya. Yup, I read it earlier habang bumabiyahe ako papunta dito. Grabe namang chismis tungkol sa akin, umabot na agad sa US. Birong sagot ni Sinaya kaya narinig niyang pagmumura ng kaibigan sa background. Seryoso ako, Miracle. Tingnan mo naman ang mga comments sa article na yon. Sinasabing si Miracle Mendez daw si Dr. Miracle. Ang bobo! Madaling mautos isang fake news at article. Talagang uupo ka lang dyan at walang gagawin? Lumabas ka na kaya't ipahiya yung babaeng yun. Alam kong sinadya niya kahit na hindi naman sinabi ng article na yon na derechahan subalit ang pinupunto nito ay si Miracle Marquez at Dr. Miracle ay iisa. Huwag kang paranoid dyan, Dahlia. Bakit ko naman ika-clarify yon? Advantage nga sa akin ang nangyayari. Alam mo namang marami akong kalaban sa industriya. May mga tao ring halang ang kaluluwa na gusto kong papatayin. Dr. Miracle is a dangerous name. You know that? Kaya nga nagpapakamisteryosa ako dahil sa ganung rason. Isa pa, ayaw ko madami ang asawa ko. I have my own family now, Dahlia. Alam ni Dahlia kung anong ibig sabihin ng sinabi ni Zenaya. Naintindihan naman itong pinupunto niya. Totoo naman ang lahat ng sinabi mo. Pero kapag nagkita kayo ng babaeng yan, hindi ba't mas lalong gugulong lahat? Baka nga maging kaaway mo pa yan. Alam mong narito kaming lahat sa US at hindi ka matutulungan dyan. Kukonti lang ang poprotekta sa'yo dyan sa Pilipinas. Mag-iingat ka palagi, Sinaya. Paano kung kilala ka ng pekeng babaeng yun? Paano kung may malagim na gagawin yun sa'yo? How can we protect you? Nasa malayo kami? Nag-aalalang tanong ni Dahlia sa kaibigan. Don't worry, my super friend. Nakalimutan mo yatang I have my husband. Joaquin, siyang poprotekta sa akin palagi. Isa pa kapag sinabi nga talaga nito sa mismo sa mukha ko, na siya si Dr. Miracle ay ilalampaso ko siya. Wala ka bang tiwala sa akin? Ako nang bahala sa lahat, Dahlia. Huwag mo na akong alalahanin. Ang alalahanin mo yung business mo. Marami ka nang na-miss na meetings and all. Rinig niyang paghinga ng malalim ni Dahlia sa kabilang linya. Sa bagay, tama ka naman. Alam kong kayang-kaya mong peking babaeng yun. Isa pa meron ka namang Joaquin. Nakakatakot kang kalaban pero mas nakakatakot pa rin ang asawa mo. Sa mansyon ni Zenaya at Kit. Wait, I didn't know you. Please stop hugging me. I have a wife. Iritang sabi ni Joaquin sa babaeng yung mayakap ng mahigpit sa kanya. Hindi niya gustong pagyakap ng babae. Niwala nga siyang maramdaman. Hindi katulad kay Zenaya na kapag niyayakap niya ito ay nagre-react kaagad ang kanyang katawan. Marahas niyang itinulak ang dalaga kung kaya't napasubsob to sa sahig. At agad namang dinaluhan ni Marigold si Bianca. Dr. Miracle, okay ka lang? Grabe na talagang kasamaan mo, Kit Joaquin. First love mong babaeng nasa harapan mo. Naghintay siya tinanap ka sa US ng ilang taon tapos itong igaganti mo sa kanya. You are so cruel. Galit na sigaw ni Marigold sa asawa ng kanyang kapatid. And why are you here? Hindi ba't minalaan na kita na kapag nakita ko yung pagmumukha mo, paparusahan kita? Galit at malamig na sagot ni Joaquin. Dr. Miracle is my friend, kaya ayaw kong ipakasal ka sa ate ko dahil alam kong may first love ka. At si Dr. Miracle yon. Alam kong kilala mo siya at bakit ba pinipilit mong hindi siya maalala? Umiiyak naman sa bisig ni Marigold si Bianca. Punong-puno ng luha ito't nakatingin lamang kay Joaquin. Umaasa na sana'y kaawaan siya ng lalaki ngunit nanatiling seryoso lamang itong nakatingin sa kanila. Yung walang makikitang pagmamahalang lalaki sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at seryosong nakatingin kay Joaquin. Sige, tatanggapin ko na lamang lahat kahit na masakit ngunit hayaan mo kung gamutin ka. Gusto kong makatulong sa'yo, Kit Joaquin, upang makalakad kang muli. Ako si Dr. Miracle. Akong pinakamagaling na doktor sa buong mundo. I can make you walk in a month. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na pagalingin ka. Yung lang naman ang kahilingan ko kahit wag mo na akong mahalin ulit. Naiintindihan ko naman na may asawa ka. Exactly. May asawa na ako kaya pwede ba umalis na kayo? Nakakaistorbo na kahit baka makita pa kayo ng asawa ko. Hindi ba sinabi sa'yo ng kaibigan mong doktor din ang asawa ko? Siya ang nagpapagaling sa akin at may tiwala ako sa kanya. Wala akong pakialam kung may past relationship tayo. Alam mo bang ibig sabihin nun? Nakaraan ka na at wala na ako natitirang pagmamahal para sa'yo. Sana maintindihan mo. Kumirot ang puso ni Bianca dahil sa sinabi ni Kit Joaquin sa kanya.
Para bang bumalik siya bago sila na aksidente ni Keith. Sinabi rin ng lalaki to sa kanya, sobrang sakit pa rin pala at hindi niya yun matatanggap. Ibubuka niya na sanang bibig nang magsalita ulit si Keith Joaquin. Dederechahin na kita, mahal kong asawa kong si Zenaya. Ikaw man ang pinakamagaling na doktor sa mundo. Wala akong pakialam. Huwag mo na sana kaming guluhin pa. Kahit nahiwalayan niya ako, hindi pa rin ako babalik sa'yo. Naintindihan mo? Ngumiti ng pilit si Bianca. Gusto niyang magwala dahil sa sobrang inis ngunit kailangan niyang magtimpi. Hindi siya papayag na ganito na lang. Hindi ako mapapagod na kausapin ka kahit na ipagtabuyan mo pa ako. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Pwede bang isipin mo naman ang mga alaalang pinagsaluhan natin noon? Hindi ka ba curious kung gaano mo ko pinapahalagahan at minahal noon? Kahit bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Kit. Isang pagkakataon lang. Pumunta ako dito sa Pilipinas para sa'yo. Huwag mo naman sana akong biguin ulit. Umiiyak na ngayon si Bianca habang pinapatahan naman siya ni Marigold. Ang sagot pa rin ay ayaw ko. Umalis na kayo. Kumuyom ang kamao ni Bianca at hindi na napigilan ang inis sa lalaki. Gusto mo bang habang buhay ka ng baldado at walang kwentang lalaki, Joaquin? Hindi ka ganyan. Hindi ikaw ang Joaquin na minahal ko. Ano bang pinapakain sa'yo ng babaeng yon? Nilalasa ng utak mo? Nandito na ako, oh. Ako na ito, si Dr. Miracle. Ayaw mo pa rin bang magpagamot sa akin? Wala ka na bang konting awat pagpapahalaga sa sarili mo? It's not that he doesn't care, but he doesn't want it. May tiwala siya sa asawa niya at ayaw na ayaw niya mag-isip ito ng masama tungkol sa kanya. Iniiwasan niya rin magselos to at makaramdam ng sakit. She really loves his wife at tandaan niyang talikuran at kalimutan ng lahat na nakaraan niya. Para lang sa asawa. Ano bang meron sa asawa mo na tiwalang-tiwala ka dito? Ano nga bang karir niya? Oo, nakagraduate siya sa Harvard University. And so, mas maganda pa rin ang experience ko kaysa sa kanya. Paglalaban ni Bianca. Ngunit napailing lamang si Joaquin. So, sino magpapagaling sa akin? Ikaw? Natatawang tanong ni Joaquin kay Bianca. Taas noon namang tumingin si Bianca sa binata at sumagot. Oo, ako nga. Ako ang mas may otoridad. Ako ang mas may experience at ako mas magaling. Kaya kong gamutin yung paralisadong mga hita mo. Ako lang naman ang makakapagpagaling sa'yo, Kit. Tandaan mo yan. Hindi man lang pinansin ni Joaquin ang sinabi ng dalaga, bagkus bumalik ulit sa pagpipirma ng mga papeles na nakatambak sa harapan niya. Kung wala na kayong sasabihin, umalis na kayo. Malinaw pa sa liwanag ng buwan ang nasabi ko sa'yo kanina. I only want my wife to cure me. Tapos, kung ayaw niyong umalis, wala akong choice kundi tawagan si Mr. Taylor upang dispatchahin kayo. Bigla namang natakot si Marigold dahil sa sinabi ni Joaquin. Kilala niya si Mr. Taylor. Malaking tao yon at kaya silang patumbahin noon ng isang pitik lang. Hinawakan niyang braso ni Bianca at pilit na hinihila paalis. Samantalang si Bianca naman ay nakatitig lamang kay Kit habang umiiyak. Kilala ni Bianca si Mr. Taylor. Nakakatakot nga ito dahil sa sobrang laki ng katawan. Wala silang binatbat sa bodyguard na yon kaya minabuti niyang umalis na lamang. Hindi kita titigilan, Kit. Alam kong natatakot ka lang. Alam kong pinipigilan mo lang ang nararamdaman mo sa akin dahil may asawa ka na. You wish. Walang lingong sagot ng lalaki na makaalis at makarating sa mansyon sina Marigold at Bianca. Hindi naman mapigilan ni Bianca ang mapasigaw dahil sa sobrang galit. Napakasarado ng isip ng lalaking yon. Sigaw niya kung kaya't nilapitan naman siya ni Marigold. Huwag kang mag-alala, Dr. Miracle. Meron pa namang ibang paraan para tanggapin ni Kit ang alok mo. Paano kung kausapin natin ang asawa nito o ang kapatid ko? Kung tutuusin, mas magaling ka naman sa kanya kapag nakilala ka nitong ikaw si Dr. Miracle. Ay baka umatras to sa pagpapagamot kay Joaquin. Alam kong bababa ang tingin nito sa sarili, kahayaan ka na asawa niya. If that happens, pwede mo nang gawin ang masamang balak mo. Pwede mo nang agawin si Joaquin sa kapatid ko. Wika ni Marigold kaya napaisip ng malalim si Bianca. May point naman ang dalaga. Kung magpapakilala siya kay Zenaya na siya ang first love ni Joaquin, alam niyang magsiselos ng gusto yon. At kapag nagselos to, alam niyang aawahin ng babae si Joaquin at magkakaroon ng misunderstanding ang dalawa. You really have a brain, Marigold. Sa wakas, gumana ng utak mo. Masayang sabi ni Bianca at niyakap si Marigold.
Kung sa normal na sitwasyon ay may insulto si Marigold. Ngunit sa puntong yon hindi niya na yun naisip pa dahil si Dr. Miracle naman ang pumuri sa kanya. Isang pribilehiyo ang mapuri ng isang magaling na doktor at iniidolo pa niya. Thank you, Dr. Miracle. Nang makauwi naman si Zenaya sa mansyon ay nakita niya si Greta na masayang naglilinis ng sala. Napapahagikik pa ito at napapatingin sa cellphone bago kasi umalis si Dr. Miracle ay humingi siya ng picture dito kasamang magaling na doktor. Mukhang ang saya-saya mo yata ngayon, Greta. Salubong niya sa babae kung kaya't mabilis namang nilapitan siya ng dalaga at tinulungan sa mga plastik niyang dala. Opo ate Zenaya, sobrang saya ko ngayon dahil nakita ko at na-meet ko na po si Dr. Miracle. Grabe, nakahingi pa nga ako ng picture sa kanya. Agad na hinarap ni Greta ang larawan. It was the girl on the article, Miracle Mendez. Napakunot ang noon ni Zenaya. Pumunta siya dito? Tanang ni Zenaya sa dalaga. Tumango si Greta bilang sagot. Opo, kinausap niya si kuya, ngunit hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Pero sabi sa akin ni Dr. Miracle, pagagalingin niya raw si Kuya Kit. Si Dr. Miracle ba yung sikat na doktor na tinutukoy mo? Ang isang napakagaling na doktor sa buong mundo? Paglilinaw ni Zenaya sa dalaga. Opo, siya nga. Bakit ate? Idol mo rin ba siya? Masayang tanong ni Greta. Napangiwi si Zenaya at napailing. Paano naman niya magiging idolong sarili niya? Mukhang sumusobra ng impostor na yon. Kailangan niyang makausap si Miracle Mendez. At bakit kaya kilala nito ang asawa niya? Ano ang koneksyon nito kay Kit Joaquin? Marami ang bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit mas pinili niyang kumalma at ipagsawalang bahala ang naiisip sa ngayon.